Ang Agila at ang Maya. Isang agila ang kasalukuyang lumilipad. Buong yabang niyang iniladlad at ibinuka ang kanyang malapad na pakpak. Habang patuloy siya sa kanyang paglipad, ay nakita niya ang isang maliit na ibong Maya at hinamon niya ito. Hoy Maya, baka gusto mong subukan kung sino sa ating dalawa ang mabilis lumipad? Umandar na naman ang kayabangan ni Agila. Lumukso na animoy lilipad na si Maya at dali-daling tinanggap ang hamon ni Agila. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Wika ni Maya. Natuwa ang Agila. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Wika ni Agila. Napatingin sa kalawakan si Maya na parang bagang natatakot dahil sa nagdidilim na ang kalangitan. Natitiyak niyang ang kasunod nito ay malakas na pag-ulan. Sige, Agila. Simulan na natin ang paligsahan. Sagot ni Maya. Pero para lalong maging masaya ang paligsahan natin, ay kailangan ang bawat isa sa atin ay magdala ng kahit na anong bagay. Sangayon ako. Wika ni Agila. Ang dadalhin ko ay asukal, at ikaw naman ay bulak. Wika ni Maya. Tumawa ang Agila sa sinabi ni Maya. Bakit nga naman siya hindi tatawa? Napakagaan ng bulak. O anong, Agila? Payag ka na ba? Tanong ni Maya. Aba oo, payag na payag ako. Sige, doon tayo mag-umpisa sa ilog na yon. At doon tayo hihinto sa tuktok ng bundok. Wika ni Maya. Gustong mapahalakhak ni Agila sa katuwaan dahil tiyak na ang panalo niya. Subalit hindi siya nagpahalata. At sinimulan nga nila ang paligsahan. Habang nasa kalagitnaan na sila ng kalawakan, ay siya namang pagbuhos ng malakas na ulan. Nabasa ang bulak na dala-dala ni Agila. Kaya't bumigat ito ng husto. Nahihirapan si Agila, kaya bumagal ang lipad niya. Samantalang ang mabigat na asukal na dala-dala naman ni Maya ang nabasa din ng ulan. Kaya natunaw ito dahil dito ay napabilis ang lipad ni Maya. Dahilan sa pangyayaring iyon ay unang nakarating si Maya sa ituktok ng mataas na bundok at tinalo niya ang mayabang na agila. Maging mapagpakumbaba sa lahat ng ating ginagawa. Huwag maging mayabang at huwag ding maliitin ang kakayahan ng ating kapwa. Yan ang kwento ng Agila at ng Maya. Kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito, huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kwento ni Tito. Maraming salamat!